What's up mga kautal? Halika na, samahan niyo ako sa panibagong kaalaman na naman ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, paki-like at subscribe na rin sa channel ko. Isama niyo ng pindutin na notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong i-upload kong video. Salamat mga kautal, more power sa ating lahat. Ang The Most Important People of the Century ay isang compilation ng 100 pinaka-maimpluwensyang tao noong ika-20 siglo na inalathala sa Time Magazine noong 1999. Ang mga tao na kinikilala sa pagbabago ng mundo para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa. Sila ang mga taong nagbibigay inspirasyon, nagbibigay aliw sa atin, humahamon sa atin at nakapagpabago ng ating mundo. Ang sumusunod ay isang maikling paglalarawan ng 10 pinakamahalaga o pinakamaimpluwensyang tao na nakita noong ika-20 siglo. At ang number 10 sa ating listahan, si Henry Ford. Siya ay isang American founder ng Ford Motor Company at sponsor ng pagbuo ng mga pamamaraan ng assembly line ng mass production. Siya ay isang hindi pinuno o isang politiko. Gayunpaman, nag-imbento siya ng isang sasakyan na nakapagpabago sa car line ng mundo. Noong 1999, mula sa isang survey na isinagawa sa mga Amerikano, ginawa ni Henry Ford ang kanyang lugar sa listahan ng Gallup's List of Widely Admired People of the 20th Century. Siya rin ang innovator ng welfare capitalism. Number 9. Muhammad Ali Jinnah, the most influential figure sa kasaysayan ng subcontinent ng Indo-Pak. Isa siyang mahusay na pinuno, abogado at politiko. Nagsilbi siya bilang pinuno ng All India Muslim League mula noong 1913 hanggang sa kalayaan ng Pakistan noong 14 August 1947. At bilang gobernador general ng Pakistan mula sa kalayaan hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ay ginagalang sa Pakistan bilang Quaid-i-Azam, dakilang pinuno, at Baba-i-Qaum o ama ng bansa. At ang number 8, si Mao Zedong, isang Chinese communist, revolutionary at political theorist. Ang founding father ng People's Republic of China mula sa pagkakatatag nito noong 1949. Pinamamahalaan niya ang bansa bilang chairman ng Communist Party of China hanggang sa kanyang kamatayan. Sa pamamagitan ng pagdadala sa China sa ilalim ng pinag-isang pamantayan, si Mao Zedong ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang personalidad na nabuhay noong ika-20 siglo at isang alamat ng isang pinuno sa Partidong Komunista ng China. At mabisa niyang pinamunuan ang Rebolusyong Chino at ang Partidong Komunista ng China. Number 7, the Wright Brothers, ang pinakamahalagang tao noong ika-20 siglo. Walang duda, ang magkapatid na Wright, sina Orville at Wilbur, ay dalawang magkapatid na Amerikano, inventor at mga pioneer ng aviation na responsable para sa pinakamahalagang imbensyon noong ika-20 siglo, ang eroplano. At mula sa isang tindahan lamang ng pag-aayos ng bisikleta hanggang sa mga eksperimento at pananaliksik sa larangan ng pagpapaunlad ng eroplano, ang kanilang kahibangan para sa mga eroplano ay humantong sa paglikha ng imbensyong makasaysayan. At ang number 6, si Adolf Hitler, isang makasaysayang nilalang na hindi makakalimutan sa panahon ng digmaan pandaigdig. At si Adolf Hitler ay isang Aleman na politiko na ipinanganak sa Austria at pinuno ng partidong Nazi. At siya din ay isang chancellor ng Germany mula noong 1933 hanggang 1945
naging diktador ng Nazi Germany mula 1934 hanggang 1945. Si Hitler ay nasa sentro ng Nazi Germany, World War II, sa Europe at Holocaust. Siya ang pinagtatalunang personalidad ng siglo at isang mahusay na pinuno ng Aleman. Sinimulan niya ang pinakamalaking digmaan na nakita ng mundo at nabago ang lahat sa makasaysayang pamumuno sa Germany sa buong World War II. Gayunpaman, nagpakamatay siya noong ika-30 ng Abril 1945. Madalas na pinupuna dahil sa pagiging isa sa pinakamalupit na pinuno sa kasaysayan. Siya rin ang nagudyok sa Holocaust. Number 5. Winston Churchill. Si Winston Leonard Spencer Churchill ay isang British na politiko na nakilala sa kanyang pamumuno sa United Kingdom noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Siya ay isang matagumpay na pinuno, punong ministro, manunulat na nanalo ng Nobel Prize sa panitikan at isang mahusay na estadista. Siya ay nahalal sa kalagitnaan ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pinakamalaking lakas para sa mga British at alay sa buong mundo. At ang number 4, si Franklin Roosevelt. Si Franklin Delano Roosevelt ay ang ika-32 na Pangulo ng Estados Unidos mula 1933 hanggang 1945 at isang central figure sa mga kaganapan sa daigdig ng kalagitnaan ng ika-20 siglo na pinamumunuan ang Estados Unidos sa panahon ng pandaigdigang depresyon, sa ekonomiya at kabuuang digmaan. Isa man siyang mabuting presidente o hindi, gumawa siya ng isang espesyal na lugar sa listahan ng mga presidente ng USA na demokratiko at pinakarevolusyonaryo. Ito ay dahil nanalo siya sa mga digmaan sa dalawang larangan at tinulungan niya ang Amerika na makaahon sa depresyon sa pamamagitan ng mga progresibong kaugalian at patakaran. At lumikha din siya ng mga isang sistema ng social security na tumutulong sa mga nakakatanda. Sa gayon, hinihimok ang golden age ng pagiging bago at produksyon sa Amerika. Number 3. Mahatma Gandhi. Isa sa mga pinakatanyag na pacifist na nabuhay kailanman. Si Mahatma Gandhi ang pinakamahalagang politiko sa kasaysayan ng India. Tinatawag siya ng mga Indian na ama ng bansa dahil isa siya sa pinakadakilang pinuno sa mundo at ang ama ng kilusang kalayaan ng India. Kilala sa kanyang mga paniniwala tulad ng total non-violence at civil disobedience. Ito ay dahil sa kanya, ang India ay nakakuha ng kalayaan noong 1947. Ito ay kung paano niya ginawa ang kanyang lugar sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan. Ang number 2, Nelson Mandela. Isang dating pangulo ng South Africa at isang aktivista anti-apartheid, revolusyonaryo at politiko. Si Nelson Mandela, siya ang unang pangulo na nahalal sa isang ganap na kinatawan na multiracial na halalan. Nakatuon ang kanyang administrasyon sa pagbuwag sa legacy ng apartheid at pagputol ng rasismo, kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa politika na isang demokratikong sosyalista. At nagsilbi siya bilang pangulo ng partidong pampulitika ng African National Congress or ANC mula 1990 hanggang 1999 at nakatanggap siya ng higit sa 100 mga parangal. Gayunpaman, ang pinakakilalang tagumpay ni Mandela ay ang Nobel Peace Prize na natanggap niya noong 1993 na ginawa siyang isa sa pinakamaimpluwensyang tao noong ika-20 siglo. Siya ay pinanatili sa bilangguan sa loob ng 28 taon dahil sa pakikipaglaban para sa pagkakapantay-pantay ng tao sa South Africa at namatay siya pagkatapos ng mahabang pakikibaka sa kanser noong December 5, 2013
sa edad na 75. At ang number 1 sa ating listahan, si Albert Einstein, ang pinakamaimpluwensyang siyentipiko sa panahon ng ika-20 siglo. Si Albert Einstein ay kilala bilang ama ng makabagong pisika. Maaaring binago niya ang pang-agham na pag-iisip, ngunit ang paghanga sa kanya ng karamihan ay hindi lamang tungkol doon. Sapagkat sa kabila ng pagiging isa sa pinakamatalinong lalaki noon, si Einstein ay mukhang madaling lapitan sa isang banda dahil palagi siyang walang suklay, kusot na pananamit at kakulangan ng medyas. Paano ba naman? Sa buong buhay kasi niya, masigasig na nagtatrabaho si Einstein upang maunawaan ang mundo sa paligid niya. At sa paggawa nito, binuo ang theory of relativity na nagbukas ng pinto para sa paglikha ng atomic bomb. Nakatanggap siya ng Nobel Prize para sa kanyang kontribusyon sa larangan ng theoretical physics noong taong 1921. Mga kontribusyon, kaalaman at kapaki-pakinabang na hanggang ngayon ay kasama sa pag-ikot ng makabagong lipunan. Salamat mga kautal sa maigsing oras na panunood. Sana patuloy niyong masuportahan ang mga video na aking i-upload para sa patuloy na dagdag kaalaman. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.